Noli Me Tangere, Kabanata 26, ang Bisperas ng Pista. Ika-10 ng Nobyembre ang bisperas ng pista sa bayan ng San Diego. Naging masigla sa paghahanda ang kilusan sa lahat ng dako. Ang mga bintana ng bahay ay napapalamutian ng iba't ibang dekorasyon. May nagpapaputok ng kwitis at may nagtutugtugan ng mga banda ng musiko. Sa bahay ng mga nakakariwasa, nakaayos ang minatamis na bungang kahoy. May nakahandang pagkain, alka na binili pa sa Maynila na katulad ng hamon at ng relyenong pabo, serbesa, tsampan at iba pang klase ng alak na inangkat pa mula sa Europa. Ang mga pagkaing ganito ay inuukol sa mga banyaga, kaibigan o kaaway, at sa mga Pilipino, mahirap man o mayaman, upang masiyahan sila sa pista. Ang mga ilawang globong kristal na minana pa sa kanilang mga kanununuan ay inilalabas din, kabilang na ang kanyong binurdahan ng mga dalaga, belong ginansilyo, alpombra, bulaklak na gawang kamay, banihaw na pilak na lalagyan ng tabako, sigarilyo, hitso at nganga. Dahil sa sobrang kintab ng sahig ay pwedeng nang makapanalamin. Puno ng kurtinang sutla ang mga pinto at pati ang mga santo at imahin ay nagagayakan din. Ang mga masasayang lugar ng San Diego ay tinayuan ng arkong kawayan. Naglagay naman ng malaking tolda at mayroong tukod sa may paligid ng patio ng simbahan. Ang tolda ay mayroong tukod na kawayan upang makadaan ang prosesyon. Sa liwasang bayan naman ay itinayo ang magandang tanghalan, siyang pagdadausan ng komedya ng mga taga-Tondo. Madalas na tinutugtog ang kampana, kasunod ang mga putok ng mga kwitis at bomba. Lahat-lahat ay mayroong 5 banda ng musiko at 3 orkestra ang inihanda para sa pagdiriwang ng pista. Sina Kapitan Tiago at Kapitan Joaquin na may 28,000 piso. Ang inchik na si Carlos na siyang naglalalagay sa sugal na liampo at mga mamamayan buhat pa sa Lipa, Tanawan, Batangas at Santa Cruz ang inaasahang na darating. Batay sa mga balita, si Padre Damaso ang magsesermon sa umaga at magiging bangkero naman pagdating ng gabi. Ang mga mabubukid at tagabundok ay naghahanda ng manok, baboy, bungang kahoy at mga gulay na dadalhin sa mayayamang may-ari na kanilang sinasaka. Sa isang lugar naman na malapit sa bahay ni Ibarra, tinatapos ng mga trabahador ang katangang simento na siyang pagtatayuan ng bahay-paaralan. Si Nol Juan ang nangangasiwa sa mga manggagawa. Habang abala ang mga manggagawa, ipinaliliwanag ni Juan ang kanilang itatayo ay isang malaking paaralan. Ang isang panig ay para sa mga lalaki at ang ikalawa naman ay para sa mga babae. Ang paaralan ay magiging kauri ng mga modernong paaralan sa Alemanya. Batay sa planong ginawa ni Ginoong A na siyang arkitekto, ang tagiliran ng eskwela ay tatamnan ng maraming puno at gulay. Magkakaroon ng bodega at piitan para sa mga batang tamad na mag-aral. Sa proyekto ni Ibarra ay naghandog ng tulong ang mga mayayaman, samantalang ang kura ay humiling na siya ang gawing padrino at magbabasbas sa paglalagay ng unang bato sa huling araw ng pista. Sa mga pag-alok ng pagtulong ay tumanggi si Ibarra sapagkat hindi naman simbahan ang kanyang ipinagagawa. Sasagutin niya ang lahat ng gastos. Dahil dito, siya ay hinangaan ng mga binata at nag-aaral sa Maynila. Ginawa siyang huwaran, ngunit karaniwan ang atin lamang na matutularan sa kanila ay maliliit na bagay na kanyang ginagawa at ang mga kasiraan ay napupuna tulad ng ayos ng kurbata, tabas ng kwelyong damit, bilang ng butones ng tsaleko o Amerikana. Nawala sa isipan ni Ibarra ang mga nakakatakot na hinala ni Mang Tasio at ito ay kanyang nasabi, ngunit tinugon siya ng matanda sa isang aral ni Balagtas na kung ang isalubong sa iyong pagdating may masayang mukha't pakitang giliw, lalong pag-ingatan, kaaway na lihing, siyang isaisip na kakabakahin.